kumbaga, itong NATO nag-ready na. Kasi pagkatapos sa Ukraine, titigil ba ang Russia? At saka syempre para matame nila na lumakas lalo itong Russia o lumakas ang loob. Kaya siguro naglabas sila at naglabas sila ng ganitong pinakamalaking military exercise. Okay, mga utol, para tingnan muna natin itong nilabas mismo ng United States of America, no? Eto mga utol. Ayan yan. Mismong US Department of Defense ang naglabas nitong video na ito mga utol, ha? Babasahin ko na lang, medyo putol yata sa inyong screen. Ayan, 90,000 forces from all allies to Sweden, NATO's biggest exercise in decades, putting the alliance's new defense plans to test, demonstrating our transatlantic unity, strength, and ability to quickly deploy forces across thousands kilometers. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kahit ano pang sabihin ng gobyerno o ng buong mundo, mga utol, ay very alarming na talaga yung nangyayari sa iba't ibang bansa, yung mga gera, kaguluhan at almahan, yung mga bantaan. Dahil eto mga utol, alam nating lahat na nalalapit na ang World War III. It's a matter of time, mga utol. Ang tanong kung kanino magsisimula. And syempre, tayo ay nananalangin na hindi ito sana mangyari. Ayan mga utol, Pilipinas, expect the unexpected. NATO, hinahanda na ang pinakanakakatakot na hakbang laban sa Russia. Buong NATO na to mga utol o yung North Atlantic Treaty Organization. Ito ay isang military organization na pinakamalakas na sa buong mundo. Okay, mamaya titingnan natin yan. Ito'y mula kay sa yung araw. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Game na. Amid fear of World War III, 90,000 troops will start military drills in the next few days over full-blown war with Russia. Well, that's the warning coming from a senior NATO commander. Grabe, di ba? Breaking news mga kaibigan. Asahan ang di inaasahan dahil ang NATO ay nagsabi sa mga sibilyan na maghanda para sa isang digmaan sa Russia. Grabe. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. Tama. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Grabe. Ang opisyal ng NATO ay nagsabi sa mga sibilyan na maghanda para sa digmaan sa Russia. Ito'y ayon din sa ulat ng kyiv-post.com. Sinabi ng chairman ng committee ng militar ng NATO na ang puwersa ay nagpapaghanda para sa isang posibleng digmaan sa Russia at binalaan ng mga sibilyan na maging handa habang ang pinakamalaking pagsasanay ng NATO mula nang matapos ang Cold War ay nakatakdang gawin. Sinabi ni Dutch Admiral Rob Bauer, chairman ng committee ng militar ng NATO, na dapat maging handa ang mga sibilyan para sa isang posibleng digmaan sa pagitan ng puwersa at ng Russia habang ang NATO ay nagpaplano na isagawa ang pinakamalaking pagsasanay nito mula nang matapos ang Cold War upang simulan ang isang buong laban sa Russia. Tama. Sinabi niya na tulad ng paghahanda ng militar para sa posibleng labanang iyon, dapat ding maging handa ang mga sibilyan dahil ang digmaan ay hindi limitado sa mga aksyong nangunguna. Upang maging lubos na epektibo sa hinaharap, kailangan nating isagawa ang isang transformation sa pagkipagdigma ng NATO. Para dito ang kooperasyon sa pagitan ng publiko at pribadong sektor ay magiging susi. Ika pa ni Bauer sa isang pulong sa pagitan ng mga lider ng militar sa Brussels. Hiniling niya ang lahat na asahan ang di inaasahan dahil maaring mangyari ang mga bagay sa anumang oras. Kailangan natin ang kooperasyon ng mga sektor ng pampubliko at pribadong sektor upang baguhin ang kanilang pag-isip mula sa isang panahon kung saan lahat ay pinaplano, inaasahan at kontrolado na nakatuon sa kausayan. Palagay nyo ba mga utol, it's time o oras na talaga para kumbaga maglabas ng puwersa itong NATO at
pansinin yung ginagawa ng Russia, ng North Korea at ng China? Palagay nyo ba ito'y napapanahon lamang na gawin nila itong mga bagay na ito? Ako sa akin palagay tama lamang na mag-ready sila, magpakita sila ng pwersa nang sa ganun ay magdalawang isip, mag-think twice itong Russia, itong North Korea at China sa kanilang ginagawa para makita nila yung pwersang kakaharapin nila kung sakaling sila ay aakma o gagalaw ng mas violente pa sa kanilang ginagawa sa kasalukuyan. Siyempre, Russia-Ukraine, 'di ba? Yung North Korea pasabog ng intercontinental ballistic missile at saka ng mga rockets, at itong China ay ayaw tumigil sa pambubuli dito sa South China Sea. So palagay ko tama lamang itong paghahanda o pinapakita ng NATO. Okay ma'am, i-check natin para sa kaalaman lamang, karagdagang kaalaman. Itong Steadfast Defender 2024, ito po yung titulo nung nasabing military o pinakamalaking military exercise na gagawin o ginawa ng NATO, ng North Atlantic Alliance Treaty Organization. Okay mga utol? Troop strength. The total troop strength is 90,000 soldiers. The United Kingdom has announced it will provide 20,000 personnel for maneuvers. 16,000 soldiers are announced by the British Army. Among them will be the 7th Light Merchandise Brigade Combat Team, the Royal Navy with 2,000 sailors, 15,000 Polish, 10,000 German, and 5,000 Dutch soldier. Sa United Kingdom alone yan mga utol. Okay? Mga involved nations, 31 nation as all 31 NATO member nations as well as the observer and accession candidate Sweden take part in the exercise. Yung Sweden nga po pala panibagong sasali sa NATO. So yan po kadami yung mga bansang miyembro ng NATO. Ang tanong, kaya ba yan ng tapatan ng North Korea, Russia at pero talagang focus nila sa ngayon ay yung Russia. Pero kaya ba yung tapatan ng mga gustong kumalaban na bansa sa dami niyan? Ito pa lang mga to, talagang magkakandalechi-lechi na sila. So anong masasabi nyo? Mamaya papakita natin yung mismong video na nilabas ng United States Department of Defense tungkol dito. Okay? At least meron na tayong idea. Tuloy muna natin to. Tungo sa isang panahon kung saan maaring mangyari ang anumang mga bagay sa anumang oras. Isang panahon kung saan dapat nating asahan ang di inaasahan, ika pa niya. Ang mga tectonic plates ng kapangyarihan ay nagpapago, dagdag pa niya. At bilang isang resulta, kinakaharap natin ang babala ni Bauer ay bagong Steadfast Defender 2024 exercise. Ang pinakamalaking pagsasanay ng NATO mula nang mangyari ang 1988 Reforger Drill. Tama. Ang pagsasanay na nakatakdang tumakbo hanggang dulo ng Mayo ay binubuo ng isang serye na mas maliit na mga individual sa pagsasanay na kung saan ay lalakbay mula Hilagang Amerika patungo sa silangang bahagi ng NATO malapit sa Russian border. Kasama rito ang 50 na sasakyang pandagat, 80 na aeroplano, higit sa 1,100 na kagamitan sa pagkipaglaban at 90,000 na tropa mula sa iba't ibang bahagi ng military alliances. Hindi namin hinahanap ang anumang laban, ngunit kung sakaling atakihin nila tayo, dapat tayo maghanda. Ika pa ni Bauer. Tama lang. Idinagdag din niya na bagaman ang ground forces ng Russia ay malubha nang napabagsak sa Ukraine, mayroon pa ring malaking pwersa sa impawawid at pandagat. Ang pahayag tungkol sa pagsasanay ng digmaan ay nagkasabay din sa mga kamakailan lamang na binabalita mula sa Bundeswehr ng Alemanya na naglalarawan ng mga senaryo buwan-buwan sa isang posibleng digmaan sa Russia. Sinabi ni Boris Pistorius, ang ministro ng depensa ng Alemanya, na maaaring atakihin ng Russia ang mga bansa ng NATO sa loob ng isang dekada. Inaasahan ng aming mga eksperto ang isang yugto ng 5 hanggang 8 taon kung saan ito ay mangyayari, kung saan ito ay maaaring maging posible. Ani Pistorius sa Germany na pahayagan. Idinagdag niya na ang digmaan ng Moscow sa Ukraine at ang mga banta sa Baltic State ay hindi dapat baliwalain. Isang bagay ang tiyak, kinakaharap natin ang isang sitwasyong militar na banta sa Europa na hindi na... Kaya nga mga utol, kumbaga itong NATO nag-ready na.
Kasi pagkatapos sa Ukraine, titigil ba ang Russia? At saka syempre para matame nila na lumakas lalo itong Russia o lumakas ang loob. Kaya siguro naglabas sila ng ganitong pinakamalaking military exercise. Okay, mga utol, para tingnan muna natin itong nilabas mismo ng United States of America, no? Eto mga utol. Ayan yan. Mismong US Department of Defense ang naglabas nitong video na ito mga utol, ha? Babasahin ko na lang, medyo putol yata sa inyong screen. Ayan, 90,000 forces from all allies to Sweden, NATO's biggest exercise in decades, putting the alliance's new defense plans to test, demonstrating our transatlantic unity, strength, and ability to quickly deploy forces across thousands of kilometers in any conditions to defend our people and values and our values. Steadfast Defender 2024. Ganong kalakas yan mga utol. 31 bansa ang sasabak sa military exercise na yan. At syempre, one reason, di ba? One reason and one reason alone. Dahil sa banta ng digmaan. At yan po yung magiging kasangga natin, di ba? Yung pwersa na yan. Kontra dito sa Russia, China, at sa North Korea. Kasama pa ang ilan pang mga bansa dito sa Southeast Asia. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Hindi na po biro yan. Pa-comment na lang ang inyong opinion. Tuloy na muna natin to. Nangyari sa loob ng 30 years. Nakikita natin ito sa pamamagitan ng atake ng Russia sa Ukraine. Naririnig natin ang mga banta mula sa Kremlin halos araw-araw. Kamakailan laban sa ating mga kaibigan sa Baltic, anya. Noong Enero 16 at 17, iniulat ng Poland at ng Baltic States ang hindi pangkaraniwang antas ng interference sa GPS na may ulat mula sa Institute for Study of War na naghihinalang kasangkot ang Russian electronic warfare systems sa Kaliningrad. Mga kaibigan, matindi ang pahayag na ito na dapat nating asahan ang hindi inaasahan, ngunit meron tayong pag-asa at maasahan natin ito, ang pag-asa ng pagdating ng ating Panginoong Diyos sa pangalawa. Anyway mga utol, so sa totoo lamang, no, kumbaga etong napipintong World War III kasi hindi naman to pag NATO na ang sumabak World War na yan. Kumbaga magdo-domino effect yan. Pero ang tanong, mangyayari nga ba? Ang tanong, ipinakamalaking tanong matutuloy nga ba o hindi? 'Di ba? Sa atin, ako kung papipiliin, ayoko. Sana'y tumigil sila sa mga ginagawa nilang yan. Yung Russia, yung North Korea, yung China. At makipagpulong sila tungo sa kapayapaan. Pero kung hindi nila gagawin yan, malawakang digmaan talaga ang mangyayari. Buong mundo. So, syempre, kawawa. Yung mga sibilyan, kawawa rin naman lahat ng tao, damay. Di ba? Hindi lang naman basta bakbakan yan pati ekonomiya at lahat ng mga aspeto ng pamumuhay ay damay kapag nagkaroon o nangyari itong World War na ito. Kaya sana ay mapigilan. So anong makakapigil? Makapag-usap yung mga leaders at makapag-come up na mas better na solusyon sa kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Pero ito po ay usapin ng malalim na politika at usapin kung sinong mamamayani at bibigat magiging world makakakontrol ng mundo. Parang ganito na yan mga utol So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Sana wag matuloy. Maraming salamat sa iyong araw. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.